Pagpalang gabi sa ating lahat, panibagong araw, panibagong pag-asa, kaya always ka lang maging positive sa hamon ng buhay at sa laban ng buhay. Ayun, ito na yung update sa ating motor. 8 months old yung motor natin, parang brand new, bagong labas sa kasa, diba? Ayun. Motor natin. And maraming nagtatanong about dito sa kulay ng motor na to. Diba, paano ko ba siya napanatili na maganda? Ayan, paanda rin natin para makita nyo. Silip po na natin bago natin i-explain sa inyo kung paano ko inalagaan to. 8 months is wala pa siyang sira. Ganda. Diba, sa pag-aalaga talaga ng motor yan, depende sa iyo kung paano mo siya alaga. Yung kulay niya napaka kintab, linis kahit gabi. Makina natin naka TRC yan, sobrang linis niya kahit punas lang yan. Ayun, yung mga diskarte dyan, ito lang yung diskarte dyan para naiwasang lumuma ang ating motor. Ang linaw ng ano natin, timer natin. Pero makita nyo lahat. Ang kintab niya. Ayun, 8 months siya, wala pa siya naging sira at swabe talaga siya manakbo, solid na solid sa hatak. At ayun, explain ko sa inyo kung anong ginawa ko dito. Magsimula muna tayo dito sa kulay ng motor. 'Di ba? Bali 3 days pa lang sa akin to. Pagdating is may mga piyesa na talaga ako bago to nakuha sa kasa yung aking motor. Kaya pinalitan ko na to, kung nakikita nyo. Ayan na shock, swing arm. At yung swing arm natin. Ganda. Shock, swing arm at saka yung manubela na. Ayan na, manubela. Saka yung side stand natin. Sobrang sulit. Sobrang kintab. Ayun, paano ba panatilihin maganda yung ating motor na parang laging brand new sa kasa. At kung mapapansin nyo is pansinin talaga siya, makapapatingin talaga yung ano, akala na bagong labas lang sa kasa. Pero yan, naka-upgrade na yan. Kaya sobrang linis tingnan. Yun, papaanda rin natin ulit. Yan, 8 months old. Akala mo hindi siya ginagamit at hindi nakaahapak ng mga dumi. Yan, sa pag-aalaga tayo. Yung tambutso natin is stock pa to. Hindi ko talaga siya pinalitan kasi magagawa akong video kung bakit hindi ako nagpapalit ng tambutso. Ayun, pag-uusapan natin dito yung kulay ng motor. Yung kulay ng motor is dapat wala ka ditong gagamitin. Nakagawa na ako ng video dyan. Is wala ka dapat pinapahid para pag nainitan o naarawan is hindi magbabago kulay ng motor. Ganun lang diskarte. Punas lang siya. Saka patuyuin mo mabuti. Pwede ka naman magsabon dito sa mga part ng ilalim na to. Ayan, pwede mo siyang sabunan, lalo sa mga stainless kasi dumidikit yung ano dyan. Pero about dito sa cover ng motor na panatiling maganda is dapat hindi ka nagagamit ng mga chemical. Kagaya ng mga sabon o kahit anong klase dyan na ini-spray para kumintab yung. Yun lang ang diskarte dyan, tubig at saka basahan para mapanatiling maganda yung ating motor. Ayun, dito ko na rin sasagutin yung katanungan na paano ba mapanatili. Ayun, kung napanood nyo yung video dyan kung paano nyo mapanatili, makikita nyo rin yan. Yung sa video na yan na kung paano manatili iwas maging sira yung motor natin. Basta yung kapag kapag nakatubar kayo is dapat i-full tank nyo na ulit. Huwag nyo hayaan na dumating sa point na 1 bar. Ganun lang ang diskarte ko is nasa inyo kung paano nyo, kung gusto nyo o ayaw nyong sundin. Diba?
Basta bago mag-start is 5 minutes muna bago nyo i-start yung motor nyo bago kayo umalis. 'Di ba? Painitin nyo muna yung makina. Kasi yung iba kasi is hindi nila agad pag start nila is diretso na agad takbo. Ayan, isa din sa mga dahilan yan kung bakit nagkakaano yung wiring natin sa loob. Ayan, kung makikita nyo to, ayan, kagaya nyan. Is hindi natin alam at nagaground yan sa mga dito lalo sa makina. Kaya naaapektuhan din yung makina natin sa ilalim. Isa din yan sa mga dahilan kaya nagtataka sila after 2 to 3 months to 5 months is sira na yung motor nila. Nagkakaproblema na. Basta ang lagi nyong gagawin bago nyo gamitin yung motor nyo is maglaan na kayo ng oras bago nyo paandarin nyo muna bago nyo siya takbuhin para yun safe kayo at iwas din gastos. At syempre ang ginagawa ko dito is every month binubuksan ko tong kaha ng motor ko at sinecheck ko yung buong loob nito kung may mga alikabok na, kasi isa din yun sa mga dahilan kung bakit nag-ground. Kasi example nabasa ka ng ulan tapos yung mga putik dun sa loob na dumikit is pag in-start mo dun kumakalat yung grounded natin. Pag nakikita nyo yung pinakailalim nito is puno-puno yan ang alikabok lalo na dun sa harap at dito sa makinang to, diba? Basta lagi nyo tatandaan kapag bago kayo umalis is painitin nyo talaga yung motor nyo, pero nasa inyo yung kung susundin nyo hindi. Yan yung ginagawa ko kaya wala pa rin siyang naging sakit. Pero di naman natin maiwasan yung kung magkakaroon talaga ng sakit, pero depende sa pag-aalaga mo at iwas gastos na rin talaga. Ayun, sa mga nagtatanong dito kung saan ko nabili tong mga to, ayun, mga accessories natin. At ito yung sa kadena, kasi pag plastic ka medyo mahirap talaga, sumasayad talaga siya sa swing arm. At dapat meron kang ganito, ayun, chain guard. Diyan sasampay yung kadena natin. Ayun, about naman sa shock is naka 400mm tayo. Kung gusto nyong long ride dito sa swing arm is plus 2 yung gagamitin nyo. Huwag kayo mag plus 3 kasi delikado talaga siya. Pag gusto nyo mag plus 3, dun lang sa mga video mas maganda siya tingnan. At kapag nagpalit pala kayo ng plus 2 is magpapa-underneath na rin kayo. Kung ayaw nyo naman magpalit o tanggalin nyo yung tapaludo nyo is dapat magpalit kayo ng shock na 370 to 400. Akin is 400mm kasi gusto ko kitang kita yung pinaka underneath niya kasi mas maganda siya tingnan kapag naka ano siya sa ilalim. Yan, 370 at saka 400 kasi yung standard natin dito sa stock is 310 to 320, pero yung stock ko nito is 320. Nandiyan pa rin naman lahat ng stock ko at hindi ko siya tinago ko lang, baka darating yung time na kailangan natin, di ba? Ibabalik din natin. Pero goods naman siya at safe na safe to kasi quality naman yung shock na nabili natin. Ayun, dito nga pala sa kadena sa mga nagtatanong, kasi pag na-plus 2 ka is dito nagdagdag ako ng 10 plus 10, kaya pag bumili kayo is buo dapat. Kung magpapalit kayo ng kadena dapat dalawa yung papalit nyo kasi puputulin nyo yung isa. Yan, puputulin nyo yan, kaya dapat dalawang kadena. Ayun, doon naman sa manubela, ito yan, sasabihin ko sa inyo kung saan ko rin nabili yan. Ayun, dito naman sa manubela, bumili ako nito. Gusto ko mas maiksi kasi kapag yung stock niya is sumasabit ka, lalo na kapag may sasakyan, lalo na kapag gitgitan is sumasabit ka, kaya pinaiksian ko tong manubela na to. At lalo na tong side mirror natin na stock, diyan nakaiba na yan, di ba? Yan, iba na yung side mirror natin. Kasi kung stock yan, pansinin nyo, yan, pasok siya, di ba? Pasok na pasok siya. Kapag yung stock natin is nakaangat yun, kaya pag gitgitan o traffic, delikado ka kapag dumikit ka sa mga sasakyan o lulusot ka. Kaya ang ginawa ko dyan is, yan,
pasok siya sa manubela. Ayan o. Pasok na pasok siya dito. Kaya pag bumili kayo ng head mirror is hindi yung pasok na pasok dito para iwas kayo sa mga traffic. Mas mapabilis tayo, 'di ba? Kasi kung traffic at tapos yung stock natin na gagamitin dito is wala, delikadong makasagi ka ng side mirror ng sasakyan o kaya yung sasakyan is magasgasan. Ayun, i-explain ko na din dito lahat para isang tingin nyo na lang. Basta bago mag-start is 5 minutes. Ayun, start natin. Yan. Yan, di ba yung ilaw ko, yung problema natin. Kasi nasita na ako nito nung checkpoint. Kasi akala nila hindi stock. Yan po yung stock ng 2023 XRM FI natin. Sulit na sulit talaga ang liwanag dito. Tapos bago kayo umalis din, check nyo po yung mga side mirror nyo. Ayan. Kung gumagana o hindi para iwas na din kayo huli. Lalo na sa mga naka-undernet is double check nyo mabuti bago kayo umalis kasi di natin alam na baka namatayan ka ng ilaw is di mo lang napansin, di ba? Mahuli ka, misdyo o makakagastos ka. Ayun, sa mga gusto makatipid at iwas gastos at panatilihing maging maganda ang hatak ng ating motor is ito, sundin nyo to, basic lang to. Sundin nyo, nasa video ko dyan yung basic na ginagawa ko. Bago mo start, 5 minutes at every month is dapat kinatanggal niyo yung cover sa motor kasi napapasukan ng alikabok yan kapag nag-start ka is nag-grounded yan dun sa loob, lalo na pagbasa ito lagi, diba? Lalo na ngayon tag-ulan. Ayun lang, sa mga iba pang katanungan, comment lang ka dyan at masagot natin at magawaan natin yan ng video. Salamat pala sa lahat ng bagong subscriber natin. Yet nadagdagan tayo ng 90 subscriber. Maraming salamat sa inyo at marami pa tayong video na gagawin. Ayun lang. Ingat kayo palagi. God bless at mabuhay kayong lahat. Yan, comment lang kayo dyan kung anong katanungan nyo. Sasabihin ko sa inyo kung saan ko nabili yung ating mga nilagay ditong accessories. Ayan po. Papakita ko sa inyo kung gaano kakintab yan. Turmaan yan.